Sa gitna ng walang humpay na pulso ng Metro Manila, kung saan ang bawat minuto ay ginto at ang bawat kalsada ay daanan ng mga pangarap at minsan, ng mga nawawalang koneksyon, ay naroon si Clara. Hindi lang siya basta Clara, siya ang Clara de la Vega, ang reyna ng pelikula, ang mukha sa bawat billboard, ang boses sa bawat trending na kanta. Sa labas, siya ang epitome ng tagumpay at kagandahan. Ngunit sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, habang binabagtas ang abalang EDSA, mayroong isang bagay na mas mabigat pa sa lahat ng kanyang kasikatan, isang nakakapanlinlang na lungkot na pilit niyang tinatakpan ng kanyang ngiti para sa publiko. Hindi niya alam na sa mismong araw na iyon, isang simpleng tinig mula sa kanyang anak, ang magpapabago sa kanyang takbo ng buhay. Sa loob ng ilang sandali, ang lahat ng pagmamadali ay titigil. Ang kanyang puso ay kakabog ng matindi nang marinig niya ang isang inosenteng boses na nagsabi, "Mommy, tingnan mo. Si Lolo kamukha niya si Papa." Ito ang simula ng isang kwento na magpapatunay na minsan, ang pinakamalalim na koneksyon ay matatagpuan sa pinakasimpleng paraan. Ang buhay ni Clara ay isang pinong balanse ng glamour at gulo. Mula sa pagdilat ng mata bago pa sumikat ang araw, 3:00 pa lamang ng madaling araw, hanggang sa pagbulong ng teacut, sa set na madalas ay lampas hating gabi na, bawat oras ay nakasulat sa isang mahigpit na schedule. Ang kanyang manager, si Aling Tessie, ay parang isang anino na laging nakasunod, bitbit ang kape at mga papeles. Ang bawat umaga ay sinasalubong ng amoy ng kape, makeup at ang pagmamadali ng team. Ang bawat gabi ay nagtatapos sa pagod, ngunit may kasama pa ring paghahanda para sa susunod na araw. Clara, 8:00 ang call time mo sa Quezon City para sa drama series mo, tapos diretso ka na sa interview sa Makati para sa bago mong pelikula. Mamaya pa ang fitting mo para sa gala night, laging paalala ni Aling Tessie, na halos kabisado na ang bawat galaw ni Clara, maging ang bawat paghinga nito. Nakakapagod. Minsan, sa gitna ng ingay ng mga kamera, ng nakakasilaw na ilaw, at ng walang tigil na papuri, hinahanap ni Clara ang katahimikan na minsang natagpuan niya sa piling ng kanyang asawang si Ben, ang kanyang angkla, ang kanyang kanlungan. Siya ang taong nagparamdam sa kanya na siya ay higit pa sa isang sikat na aktres, na siya ay isang asawa, isang ina, isang simpleng tao na nagmamahal at minamahal. Si Ben, na yumao ng maaga dahil sa isang trahedya, isang aksidente sa kalsada, ay isang simpleng inhinyero, walang kinalaman sa mundo ng showbiz, ngunit nagbigay sa kanya ng pinakamalaking regalo, ang kanilang nag-iisang anak, si Elia. Ang pagkawala ni Ben ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ni Clara, isang sugat na hindi kayang hilumin ng anumang tagumpay sa kanyang karera. Pilit niyang tinatakpan ang kirot sa pamamagitan ng pagiging abala, ng pagyakap sa trabaho. Ngunit sa tuwing mag-isa siya, ang sakit ay muling bumabalik, sariwa pa rin. Ngayon, si Elia ang kanyang lahat. 6 na taong gulang pa lang si Elia, ngunit ang kanyang mga mata ay parang dalawang maliit na salamin na nagpapakita ng mundo ng may matinding kuryosidad at kalinisan. Ang kanyang mga obserbasyon ay madalas na nakakagulat sa pagiging direkta nito, parang isang malinaw na boses sa gitna ng lahat ng komplikasyon ng buhay. Tuwing nakikita ni Clara ang mga bilog na mata ni Elia, ang matamis nitong ngiti na may bahid ng pagka-inosente, at ang bilis nitong matuto ng mga bagong bagay, ay parang nakikita niya si Ben na muling nabuhay. Si Elia ang kanyang lakas, ang kanyang pahinga sa magulong mundo ng showbiz. Kaya naman, kahit gaano pa kadami ang kanyang trabaho, lagi siyang nagsisikap na bigyan ng oras ang kanyang anak. Kung minsan, isinasama niya si Elia sa kanyang mga appointment, basta't hindi ito masyadong magulo o nakakapagod para sa bata. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Clara ang isang bahagi ng kanyang sarili na mas buo. Si Elia ang kanyang paalala sa kanyang nakaraan at ang kanyang pag-asa para sa kinabukasan. Ang kanyang pagmamahal kay Elia ang nagpapatuloy sa kanyang buhay, ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw, at ang dahilan kung bakit niya pinipilit na maging matatag. Sa kabilang dako naman ng magulong Metro Manila, sa isang abalang kanto sa Santa Mesa, na malapit sa isang palengke na laging puno ng tawanan at tawaran, ay naroon si Lolo Jose. May edad na siya, marahil ay nasa mid-negatibo 70 na. Ang kanyang balat ay kulubot sa sikat ng araw at sa hirap ng buhay, na parang isang lumang mapa ng kanyang mga karanasan. Ang kanyang mga kamay ay halos kasing gaspang na ng balat ng mangga na kanyang itinitinda, ang bawat ugat ay tila may sariling kwento ng paggawa at pagtitiis. Bawat umaga, bago pa man magising ang karamihan sa syudad, ay nasa pwesto na siya.
Mula sa madaling araw hanggang sa hapon, nakaupo siya sa kanyang maliit na bangko sa tabi ng kanyang kariton, na puno ng sariwang mangga. Ang mga manggang ito ay hindi lang basta mangga, personal niya itong inani mula sa munting bakuran ng kanyang pinsan sa probinsya ng Batangas, dinala sa syudad, bitbit ang pag-asa para sa kaunting barya. Ang amoy ng hinog na mangga ay bumabalot sa hangin, kasama ng alikabok at usok ng mga sasakyan. Tahimik si Lolo Jose, halos hindi napapansin sa gitna ng ingay ng lungsod. Bihira siyang magsalita, maliban kung may bumili. Ang kanyang mga mata ay madalas na nakatitig sa kawalan, na tila may malalim na iniisip, at malayo ang narating ng kanyang mga alaala. Ang bawat benta ay mahalaga, bawat piso ay para sa kanyang araw-araw na pangangailangan, para sa isang tasang kape sa umaga, sa mainit na pandesal, at para sa maliit na bahay na kanyang inuupahan. Ang kanyang katahimikan ay hindi nangangahulugang kawalan ng emosyon, sa halip, ito ay sumasalamin sa lungkot at pagod na matagal nang bumabalot sa kanya. Mayroon siyang isang anak, isang nag-iisa, na matagal nang nawawala sa kanyang buhay. Ang pangulila sa anak ay parang isang mabigat na pasanin sa kanyang balikat, isang pasanin na hindi niya kayang ilagay sa kanyang kariton ng mangga. Sa bawat araw na lumilipas, ang pag-asa niyang makita itong muli ay unti-unting kumukupas, ngunit hindi kailanman nawawala. Ito ang nagpapatuloy sa kanya, ang pag-asang balang araw ay muli siyang makakarinig ng balita mula sa kanyang anak. Sa mga sandaling iyon, hindi alam ni Lolo Jose na ang araw na iyon ay hindi lang ordinaryong araw ng pagtitinda. Ito ang araw na magbabago ang lahat. Ito ang araw na ang tadhana ay gagawa ng isang hindi inaasahang paraan upang pagtagpuin ang mga landas na matagal nang pinaghiwalay. Isang tanghali, habang binabagtas ni Clara at Lea ang kalsada, patungo sa isang importanteng photoshoot sa isang studio sa Cubao, bumagal ang takbo ng kanyang itim na dahil sa matinding trapiko. Ang init ng tanghali ay bumabalot sa syudad, at ang aircon sa sasakyan ay halos hindi na kayang labanan ang init na nanggagaling sa labas. Si Clara, abala sa pagrepaso ng kanyang script para sa susunod niyang eksena, ay nakakunot ang noo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, pilit na inaalala ang bawat linya. Si Lea naman, nakasama niya sa backseat, ay naiinip na sa mahabang biyahe. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana, pinagmamasdan ang mga nagdaraan, mga tricycle, jeepney, at ang mga taong nagmamadali. Nagsimula siyang huminga ng malalim, sumasabay sa mainip na evikilas ng trapiko. Biglang hinila ni Lea ang damit ni Clara, isang malakas na paghila na hindi pangkaraniwan. "Mommy, tingnan mo," bulong ni Lea, ang kanyang tinig ay puno ng kuryosidad, sabay turo sa labas ng bintana. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang direksyon na tila may nakita siyang kakaiba. Napatingala si Clara mula sa kanyang script, medyo inis sa pagkaantala ng kanyang pagrepaso. Ang kanyang kilay ay bahagyang nakataas, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ngunit nang sandan niya ang turo ng daliri ni Lea, doon niya nakita si Lolo Jose. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang kariton ng mangga, na halos nalulunod na sa matinding init ng araw. Ang kanyang mukha ay pawisan, at ang kanyang sombrero ay halos hindi na kayang takpan ang kanyang mukha mula sa nakakapasong sinag ng araw. Ang kanyang mga mangga ay nakasalansan ng maayos, ngunit ilan pa lang ang nabawasan. Ang kariton ay halos walang tao, at ang lolo ay nakatitig lang sa kawalan. May kaunting awa na bumalot sa puso ni Clara. Sa kabila ng kanyang pagmamadali at pagod, isang bahagi ng kanyang pagkatao ang naantig sa nakita. Ang kanyang isip ay biglang lumihis mula sa kanyang mga linya at sa kanyang karakter. Naisip niya na matagal na rin pala siyang hindi nakakain ng sariwang mangga. At si Lea, mahilig sa mangga, lalo na kapag may bagoong. Ito na rin siguro ang pagkakataon para makakain sila ng prutas sa gitna ng kanilang abalang schedule. "Manong driver, sandali lang po," sabi ni Clara sa kanyang driver, na ngayon ay abala sa pag-text sa kanyang pamilya. "Doon lang po tayo sa may nagtitinda ng mangga. Gusto kong bumili." Nagulat ang driver at si Aling Tessie. "Clara, wala tayong oras. Malilate ka na sa shoot," ani Aling Tessie, na ngayon ay nagtaas na ng kilay at ang kanyang boses ay may bahid ng pagkaalarma. "Kailangan ka na sa set. May nakalaan ng makeup artist at stylist na naghihintay para sa iyo. Baka magalit ang direktor." Ngunit sa pagkakataong iyon, parang may kung anong puwersa na nagtulak kay Clara. Isang hindi may paliwanag na pakiramdam, parang may kung anong magnet na humihila sa kanya, patungo sa lolo.
Tumugon siya kay Aling Tessie na may pino pero matatag na tinig, isang tinig na hindi nagpapaawat. Sandali lang po, Aling Tessie. Hindi po tayo magtatagal. Gusto ko lang bumili ng mangga para kay Elia, sagot ni Clara, at bumaba na siya, kasama si Elia na masiglang sumunod, ang kanyang mga mata ay naniningning sa tuwa, sa ideya ng matamis at maasim na mangga. Habang papalapit sila sa kariton ng mangga, ramdam ni Clara ang init ng simento sa ilalim ng kanyang mga sapatos at ang amoy ng usok ng sasakyan na nahahaluan ng matamis na amoy ng mangga. Ang paligid ay maingay pa rin, ngunit sa kanyang isip, tila bumagal ang lahat. Nang makalapit sila, nakita ni Clara ang pagod at lungkot sa mukha ni Lolo Jose. Ang kanyang balikat ay bahagyang nakayuko, tila dinadala ang bigat ng mundo. May bahid ng pag-asa sa mga mata ng matanda nang makita niya ang mga bagong customer. Dali-dali siyang bumangon mula sa kanyang maliit na bangko, ang kanyang mga galaw ay bahagyang mabagal dahil sa edad. Magandang araw po, Lolo, sabi ni Clara, na may ngiti na mas totoo kaysa sa mga ngiti niya sa kamera. Ang kanyang boses ay malumanay at may paggalang. Pabili po ng mangga. Ilang kilo po ang mayroon kayo? Napatingala si Lolo Jose at nagulat nang makita ang sikat na aktres. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, tila hindi makapaniwala na isang bituin ang lalapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay lumaki, puno ng pagkabigla at pagkamangha. Nagkaroon ng bahagyang pagkamangha at pagkabigla sa kanyang mga mata bago siya dahan-dahang ngumiti at tumango. Magandang araw din po, Ineng. Sariwa po ang mangga ko. Galing pa po sa probinsya ng Batangas. Matamis po iyan, anya, ang boses ay bahagyang nanginginig sa kaba at sa pagkamangha. Hindi niya inaasahan na isang sikat na personalidad ang bibili sa kanya, lalo na't siya ay isang simpleng tindero lamang. Habang abala si Clara sa pagpili ng mangga, pinipili ang mga pinakaberde para sa sausawan na bagoong at ang mga bahagyang dilaw para sa direktang pagkain. Si Elia naman ay matamang nakatingin kay Lolo Jose. Ang kanyang inosenteng mga mata ay nag-aara sa mukha ng matanda, sa bawat kulubot, sa bawat galaw ng labi. Ang mga mata ni Elia ay matalim at mapanuri, tila may hinahanap. Ang Lolo Jose ay abala sa pagtimbang ng mangga, hindi namamalayan ang pagmamasid ng bata. Biglang hinila ni Elia ang damit ni Clara, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kapit sa tela. Mommy, bulong ni Elia, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha at may bahid ng pagkilala. Hindi ito ang karaniwan niyang bulong, may kakaiba sa tono nito, isang pakiramdam ng pagtuklas. Sabay turo kay Lolo Jose, ang kanyang maliit na daliri ay diretso, hindi nag-aatubili. Mommy, kamukha niya si Papa. Parang huminto ang mundo ni Clara sa mga salitang iyon. Ang boses ni Lia, ang pagkabigla at ang direktang pagtuturo sa lolo. Isang malamig na kaba ang biglang dumaloy sa kanyang buong katawan, mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang mga paa. Binitawan niya ang mangga na hawak, na gumulong sa ibabaw ng kariton, halos hindi niya namalayan. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila napakalakas sa gitna ng biglang katahimikan ng kanyang isip. Dahan-dahan siyang tumingin kay Lolo Jose, at pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kanyang anak. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, halos marinig niya ang tunog nito. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Sa ilalim ng payat na mukha ng matanda, sa bilugan nitong mata na may malalim na tingin, at sa hugis ng ilong na bahagyang matangos, ay mayroong kakaibang pagkakahawig sa kanyang yumaong asawa. Hindi lang ito basta pagkakahawig, may isang bagay sa kanyang mga mata na nagpapaalala sa kanya kay Ben, isang kalungkutan na may bahid ng kabaitan. Agad niyang pilit na binaliwala ang ideya. Impossible. Napakababaw lang ng dahilan para isipin niya iyon. Siguro ay dahil lang sa matindi niyang pagkamis kay Ben, siguro ay dahil lang sa pagod at stress na nararamdaman niya sa araw-araw. Ngunit patuloy si Lia sa pagtuturo, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon, parang nagkukumpirma ng isang bagay na maliwanag na sa kanya, ngunit malabo pa kay Clara. Mommy, tingnan mo. Kamukha talaga niya si Papa. Yung ngiti niya, Mommy, pareho. Yung bilog ng mata niya. Ang mga salita ni Elia ay parang martilyo na tumama sa bawat pader ng pagdududa sa isip ni Clara. Ngayon, hindi lang ang mukha, maging ang bahagyang ngiti ni Lolo Jose, na nagpapakita ng ilang kulubot sa dulo ng kanyang mga mata, ay kahawig nga ng kay Ben. Ang pakiramdam ng kaba ay napalitan ng isang kakaibang pag-asa. Isang maliit na kislap ng pag-asa na hindi niya maintindihan na may kasamang matinding takot.
Natatakot siyang mag-asa dahil sa sakit ng pagkabigo. Ngunit ang tinig ni Ilya, ang kanyang inosenteng pagpipilit, ay hindi niya kayang baliwalain. Hindi na nagmadali si Clara. Ang kanyang schedule, ang photoshoot, ang mga naghihintay na obligasyon, lahat ng iyon ay nawala sa kanyang isip, naglaho na parang usok. Ang kanyang tanging focus ngayon ay ang matandang lalaki sa harap niya, at ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanyang puso. Sa halip, kumuha siya ng ilang libong piso mula sa kanyang wallet, mas malaki pa sa halaga ng lahat ng mangga, at iniabot kay Lolo Jose, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Lolo, bibilhin ko na po lahat ng mangga niyo, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay mas malumanay at mas puno ng pag-aalala ngayon. Para makauwi na po kayo at makapagpahinga. Mukha po kayong pagod na pagod. Nagulat si Lolo Jose. Ang ganitong kalaking benta ay bihirang mangyari sa kanya. Para itong isang biyaya mula sa langit na bumagsak sa kanya sa gitna ng kanyang pagod at pag-asa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Pero ineng, sobra naman po ito. Hindi ko po kayang tanggapin, sabi ni Lolo Jose na nagtataka at nahihiya. Ang kanyang pagiging simple at ang kanyang hiya ay kitang-kita sa kanyang reaksyon. Ayaw niyang tanggapin ang sobra. Ayos lang po, Lolo, sagot ni Clara, at naupo siya sa maliit na bangko na katabi ng matanda, na hindi alintana ang alikabok sa kanyang damit. Niyaya niya si Ilya na umupo rin sa kanyang kandungan, at masayang sumunod si Ilya, ang kanyang mga paa ay bahagyang lumulutang sa hangin. Ang init ng bangko ay kumapit sa kanyang damit, at ang amoy ng mangga ay mas malinaw na ngayon, kasama ng bahagyang amoy ng alikabok at usok. Lolo, matanong ko lang po, taga saan po kayo talaga? At matagal na po ba kayong nagtitinda dito? Tanong ni Clara, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili, habang ang kanyang puso ay patuloy na kumakabog. Ramdam niya ang tibok ng sarili niyang pulso sa kanyang leg. Nagsimulang magkwento si Lolo Jose, ang kanyang boses ay mas gumaan na ngayon dahil sa kabaitan ni Clara at sa pagiging prangka nito. Ramdam niya ang pagiging sinsero ni Clara, hindi bilang isang sikat na aktres, kundi bilang isang kapwa-tao na may malasakit. Mula po ako sa isang maliit na probinsya sa Batangas, ineng. Sa isang liblib na baryo doon, malapit sa taniman ng kape at sa ilog, simula ni Lolo Jose, ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo, tila bumabalik sa nakaraan. Nagtitinda po ako ng mangga dito para may panggastos. Dito ko po lang kinakaya dahil malapit sa mga kaanak na may munting bahay. Dito na rin po ako tumira simula nang umalis ang anak ko. Ang kanyang boses ay bahagyang lumungkot nang banggitin ang kanyang anak. Mayroon daw po akong anak, isang nag-iisa, na matagal nang nawawala. Si Benigno ang pangalan niya. Nagtungo siya sa Maynila mahigit 10 taon na ang nakaraan, kasama ang kanyang minamahal na babae. Nagbakasakali sila dito, naghahanap ng trabaho. Umasa ako na babalik siya o magpapadala ng balita. Ngunit simula noon, hindi na kami nakapag-ugnayan. Parang nilunok siya ng malaking lungsod na ito. Ang huling balita ko, naging engineer daw po siya. Napakagaling na bata. Sa kanyang mga mata, may lungkot na hindi kayang takpan ng anumang ngiti, isang lungkot na matagal nang nakakapit sa kanyang kaluluwa. Ito ang lungkot ng isang ama na nawalan ng anak, isang lungkot na dala-dala niya sa bawat pagtitinda ng mangga. Nang marinig ni Clara ang mga salitang Batangas, at 10 taon na ang nakaraan, kasama ang detalyeng iminamahal na babae, at engineer, parang may bumagsak na malaking pusa sa kanyang dibdib. Ang lahat ng pagdududa ay unti-unting nawawala, napapalitan ng isang nakakagulat na katotohanan. Si Ben, ang kanyang asawa, ay galing din sa Batangas. At si Ben ay umalis sa probinsya halos 11 taon na ang nakakaraan, naghahanap ng trabaho sa Maynila. At doon sila nagkakilala. Engineer din si Ben, ang kanyang hininga ay naging mabigat, halos hindi na siya makahinga sa tindi ng kaba. Lolo, anong buong pangalan po ng anak niyo? At mayroon po ba siyang anumang palatandaan, tulad ng taling sa mukha, o isang marka? Tanong ni Clara, ang kanyang boses ay halos pabulong na, halos hindi na lumabas sa kanyang lalamunan sa tindi ng pag-asa. Tumingin si Lolo Jose kay Clara, nagtataka sa biglang pagbabago ng kanyang tinig, sa pagkadesperado nito. Ang anak ko po ay si Benigno Manalo. Pero mas kilala siya sa palayaw na Ben, sagot ni Lolo Jose, ang kanyang boses ay parang nahihirapan na. Mainunal po siya sa may kilay, sa bandang kanan.
At mahilig po siyang magkambas ng sapatos. Sa bawat salita, parang unti-unting nabubuo ang isang larawan sa isip ni Clara, isang larawan na matagal nang nakatago sa dilim. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsasama-sama, bumubuo ng isang nakakagulat na katotohanan. Ang mundo ni Clara ay umikot sa gitna ng ingay ng lungsod, ng mga busina at tawanan. Si Benigno Manalo. Ben ang nunal sa kilay. Ang lahat ng detalye ay perpektong tumugma. Hindi ito maaaring magkataon lang. Ang probinsya, ang taon ng pag-alis, ang pangalan, ang pagkakapareho ng mukha na una nang napansin ni Ilya, at ngayon, ang mga tiyak na detalye. Lahat ay tumugma, lahat ay nagturo sa iisang direksyon. Ang kanyang puso ay kumabog ng mas mabilis, ngayon ay maihalong matinding pag-asa at takot. Ang takot na baka mali siya, baka nagkakamali lang siya sa pag-asa na ito ay isang panaginip lamang. Ngunit ang pag-asa na baka nga, ang pag-asa na mayroon siyang natitirang koneksyon sa kanyang minamahal na si Ben, isang koneksyon na hindi niya kailanman inasahan. Naglabas si Clara ng kanyang telepono, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagkabigla at pagka-excite. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nahihirapan sa pag-scroll sa kanyang photo gallery. Binuksan niya ang isang lumang larawan ni Ben na karga si Ilya noong sanggol pa ito. Ito ang isa sa kanyang paboritong larawan, isang larawan na madalas niyang tinititigan kapag nalulungkot siya, isang larawan na nagpapaalala sa kanya ng mga masasayang sandali nila. Inabot niya ang telepono kay Lolo Jose, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa matanda, naghihintay ng reaksyon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang sandali ng paghihintay. Lolo, ito po ba ang anak niyo? Tanong ni Clara, ang kanyang boses ay halos pabulong, halos hindi na lumabas sa kanyang lalamunan sa tindi ng pag-asa. Ang bawat salita ay may bigat ng pag-asa at matinding emosyon. Nanginginig ang mga kamay ni Lolo Jose nang kunin niya ang telepono. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa larawan, dahan-dahang lumalapit ang telepono sa kanyang mga mata, tila sinusuri ang bawat detalye. Unti-unti niyang itinaas ang tingin sa larawan. Ang kanyang mga mata, na puno ng pagod kanina, ay biglang lumaki. Ang kanyang mukha ay nagbago, mula sa pagtataka, naging pagkabigla, at pagkatapos ay matinding pagkilala. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan, na parang bigla siyang binunutan ng tinik na matagal nang nakasaksak sa kanyang puso. Ben! Anak ko, bulong niya, habang ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi, mabilis na bumababa sa kanyang mga kulubot. Ang kanyang boses ay nabasag, puno ng halo-halong emosyon, lungkot, pag-asa, at pagkabigla. Ang larawan ay nahulog mula sa kanyang kamay, at napahawak siya sa kanyang bibig, hindi makapaniwala. Ang matagal na niyang hinahanap ay nasa harapan na niya, sa anyo ng isang larawan, isang alaala ng kanyang anak. Si Ben. Buhay ba siya, Ineng? Nasaan ang anak ko? Tanong ni Lolo Jose, puno ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa mukha ni Clara, nagmamakaawa para sa balita. Napatingin si Clara sa matanda, ang kanyang mga mata ay puno rin ng luha. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya bago siya sumagot, ang bawat salita ay may bigat ng matinding sakit at kagalakan. Lolo. Si Ben po, ang asawa ko po siya. Ang ama po siya ni Ilya. At ang batang ito, si Ilya apo niyo po siya, Lolo. Bumaba ang kanyang tingin sa kanyang anak at hinaplos ang ulo ni Ilya. Pumanaw na po si Ben, Lolo. 1 taon na po ang nakakaraan. Pero buhay po siya sa amin, sa alaala namin at lalo na sa aming anak. Nakita po ni Ilya ang kanyang papa sa inyo, Lolo. Siya po ang dahilan kung bakit kami narito. Ang mga salita ni Clara ay parang bagyo na humagupit sa katahimikan ng kalsada. Isang matinding sigaw, halos isang pagtangis, ang kumawala sa lalamunan ni Lolo Jose. Sa gitna ng abalang kalye, sa harap ng lahat ng tao na nagdaan, na ngayon ay bahagyang nakatingin na sa kanila, yumakap siya kay Clara at Lia, ang kanyang puso ay halos sumabog sa tindi ng halo-halong emosyon. Matinding lungkot sa pagkawala ng anak, at matinding galak sa pagkakatuklas ng kanyang apo at ng kanyang manugang. Ang kanyang yakap ay mahigpit, puno ng mga taon ng pangulila at paghahanap ng mga gabing puno ng pag-asa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Mahigpit niyang niyakap si Ilya, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Apo ko. May apo na ako, bulong niya, habang hinahalikan ang buhok ni Ilya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa labis na emosyon.
Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Si Elia, na kahit hindi pa lubos na nauunawaan ang komplikadong sitwasyon ng nakaraan, ay niyakap din ang Lolo Jose, ramdam ang init ng pagmamahal na biglang dumating sa kanya. Isang bagong lolo, isang bagong yakap, isang bagong piraso ng pamilya. Ang kanyang maliit na mukha ay sumilay ng isang matamis na ngiti. Lolo, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon, patawarin niyo po kami. Hindi po namin alam. Kung alam lang po namin na narito po pala kayo, nabuhay po pala kayo. Hindi po namin hinayaan na mag-isa po kayo sa hirap ng pagtitinda. Patawarin niyo po ako. Umiling si Lolo Jose, ang kanyang mukha ay puno pa rin ang luha, ngunit may ngiti na ngayon. Wala kang kasalanan, Ineng. Walang sino man sa atin. Ang mahalaga, nakita ko kayo. Binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na makilala ang pamilya ng anak ko, Anya, habang hinahaplos ang buhok ni Elia, at pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Clara. Ang kanilang mga kamay ay nagkabit, isang simbolo ng bagong koneksyon, isang hindi inaasahang pagtatagpo ng mga pamilya. Nagsimula silang magkwentuhan ng matagal sa gitna ng abalang kalye habang ang mga sasakyan ay patuloy na dumadaan. Isinalaysay ni Clara ang tungkol kay Ben, ang kanyang kabaitan, ang kanyang pagmamahal sa pamilya, kung paano siya nagtrabaho ng husto para mabigyan sila ng magandang buhay, at kung paano niya ito namimiss araw-araw. Ikinuwento niya ang mga paboritong pagkain ni Ben, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga biro na laging nagpapatawa kay Elia, at ang kanyang pagiging isang masipag na engineer. Nakinig si Lolo Jose, bawat salita ay parang musika sa kanyang tainga, bawat alaala ay nagbibigay buhay sa alaala ng kanyang anak. Siya naman ang nagkwento ng pagkabata ni Ben, kung paano ito mahilig manghuli ng isda sa ilog sa probinsya, kung paano ito mahilig mangga, at kung paano ito naging matulungin sa kanilang maliit na baryo. Mabait na bata na talaga ang anak ko. Laging inaalala ang kapakanan ng iba. Mahilig siyang tumulong sa matatanda. Hindi ako nagulat na naging ganoon din siya sa inyo, Ineng, sabi ni Lolo Jose, at isang ngiti, sa kabila ng luha, ang lumabas sa kanyang mukha. Naramdaman ni Clara ang init ng pagmamahal na bumabalot sa kanila, isang pagmamahal na lumampas sa oras at sa distansya. Ang oras para sa photoshoot ay matagal nang lumipas, ngunit wala silang pakialam. Mas mahalaga ang sandaling iyon, ang sandali ng pagtatagpo ng kanilang pamilya. Mula sa araw na iyon, hindi na muling nag-iisa si Lolo Jose. Hindi na niya kailangang magtinda ng mangga sa ilalim ng init ng araw, hindi na niya kailangang magtiis sa gutom at pagod. Inimbita ni Clara si Lolo Jose na manirahan sa kanilang bahay, at buong puso naman itong tinanggap ng matanda. Dinala ni Clara si Lolo Jose sa kanilang bahay, at doon, nabuo ang isang pamilya na matagal nang pinaghiwalay ng tadhana. Ang malawak na bahay ni Clara, na dati ay tila malungkot at tahimik, ay napuno na ngayon ng tawanan at kwentuhan ni Lolo Jose at Lia. Si Elia ay nagkaroon ng lolo na laging handang magkwento ng mga lumang alamat mula sa Batangas, magturo ng mga kantang bayan, at magkwento ng mga kalokohan ni Ben noong bata pa ito. Ang kanyang mga mata ay laging naniningning sa tuwa tuwing nagsasalita si Lolo Jose, at laging nakikinig ng mabuti sa bawat salita. Natuto si Lea ng mga awiting bayan, ng mga kwento ng kababalaghan, at ng paggalang sa matatanda. Ang pagdating ni Lolo Jose ay nagdulot ng bagong kulay sa buhay ni Elia, isang kulay na matagal nang nawawala. Si Clara naman, natagpuan niya ang isang piraso ng kanyang asawa sa presensya ng kanyang biyenan. Ang kalungkutan na matagal nang bumabalot sa kanya, ay unti-unting napalitan ng kapayapaan at kagalakan. Sa bawat ngiti ni Lolo Jose, sa bawat haplos ng kanyang kamay, sa bawat kwento na ibinabahagi niya tungkol kay Ben, parang naroroon pa rin si Ben, buhay na buhay sa kanilang tahanan. Ang kanyang puso, na matagal ng sugatan, ay unti-unting gumagaling, pinupuno ng pagmamahal at pag-asa. Ang pagmamahal ni Lolo Jose para kay Ben ay nakikita rin niya kay Elia, at ito ay nagbigay sa kanya ng malalim na kaginhawaan. Natuto si Clara na hindi lang ang pagiging sikat ang nagbibigay halaga sa kanyang buhay, ang tunay na halaga ay matatagpuan sa koneksyon ng pamilya at sa pagmamahalan. Ang kwentong ito ay isang matamis na paalala na sa likod ng bawat sikat na mukha, sa likod ng bawat payak na pamumuhay, mayroong mga kwento ng pag-ibig at koneksyon na naghihintay lang matuklasan. Isang simpleng tindero ng mangga na mayroong pusong puno ng pag-asa sa kabila ng hirap, isang sikat na aktres na mayroong pusong puno ng lungkot sa kabila ng kasikatan,
at isang inosenteng bata na mayroong matalas na obserbasyon na nagsilbing tulay. Pinagtagpo sila ng tadhana, pinagsama ng isang simpleng obserbasyon at isang gawa ng kabutihan. Pinatunayan nito na ang kabutihang loob ay may kakayahang bumuo ng tulay sa pagitan ng mga puso, kahit gaano pa kalayo ang agwat o gaano man katagal ang panahon. Na ang pakikipagkapwa-tao ay laging nagbubunga ng pinakamagandang sorpresa, na nagbibigay buhay sa mga nawawalang koneksyon at nagpapalawak sa kahulugan ng pamilya. At nasa huli, ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang kasikatan o ang kayamanan ng mundo, kundi ang mainit na yakap ng isang pamilya, ang tunog ng tawanan sa loob ng tahanan, at ang pagmamahal na lumalampas sa lahat ng pagsubok at distansya. Ito ay isang kwento ng tadhana at pag-ibig na nagpapakita na ang pag-asa at kabutihan ay laging mailugar sa puso ng tao, at na ang pamilya ay laging matatagpuan sa pinaka-hindi inaasahang pagkakataon. Ang pamilya nila ay buo na, isang patunay na ang pag-ibig ay lumalampas sa lahat.